Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. Ngayong araw ng Huwebes, makakasama natin bilang special guest co-host si Mrs. Teresa Puzon, ang Mrs. Universe Philippines 2026 Quezon City. Magandang hapon po sa iyo, ma'am. Magandang hapon po. Ikinagagalak ko po na maimbitahan nyo dito sa inyong programa, Police News Network. Iniimbitahan po namin kayo na manood sa aming Coronation Night sa June 28, 2026 sa Manila Hotel Tent City. Again, maraming salamat po sa aming presidente na si Ms. Charo Laude. Please follow, vote, and win through our page. Ako po, Teresa Puzon, and then ang aking kasamahan na si Angelita de la Cruz na si Mrs. Bicol. Huwag po natin kalimutan i-like, i-follow, at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs at Development Group, PCADG, Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Aabot sa 1.8 million pesos na halaga ng iligal na droga ang nakumpiska sa dalawang high-value individual sa buy-bust operation ng pinagsanib puwersa ng Regional Drug Enforcement Unit 5 at Talisay Municipal Police Station sa Camarines Norte. Ang pagkakahuli sa mga sospek ay bunga ng pinaigting na kampanya ng Philippine National Police kontra iligal na droga at kriminalidad upang masiguro ang kaayusan at kapayapaan sa bansa. Police Master Sergeant Lian Pajarillo, magbabalita. Ito ang dalawang high-value individuals sa ikinisang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit 5 at Talisay Municipal Police Station sa barangay Itumang, Talisay, Camarines Norte nitong gabi ng Mayo 23 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek sa mga alias na Butchok, 50 years old at Nesty, 32 years old at kapwa-residente ng bayan ng Paracale, Camarines Norte. Batay sa ulat ng Talisay PNP, dakong alas 10:40 ng gabi nang ikasa ang operasyon sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 5. Nasa kote ang dalawang suspect matapos bentahan ng hinihinalang shabu ang isang kosher buyer. Nakumpiska mula sa kanilang posesyon ang nasa 1.2 kilo ng hinihinalang shabu na may tinatayang standard drug price na umaabot sa 8,160,000 piso. Kabilang sa mga nasamsam ang buy-bust item, iba't ibang plastic sachets na naglalaman ng shabu, buy-bust money, cellphone, backpack, coin purse, lighter at isang Honda Click motorcycle. Matapos ang operasyon, agad na dinala ang mga sospek at nakumpiskang ebidensya sa Talisay Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Mahaharap ang dalawang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Ayon kay Police Colonel Paul Florendo Abay, Provincial Director ng Camarines Norte Police Provincial Office, patunay na ang matagumpay na operasyon ay batay sa Enhanced Managing Police Operations ng PNP sa ilalim ng PNP Focused Agenda. Aniya, bunga rin ito ng tuloy-tuloy at mas pinaigting na kampanya kontra ilegal na droga ng Police Regional Office 5 sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang unit ng pulisya upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa buong rehiyon ng Bicol. Mula po dito sa Camarines Norte Police Provincial Office, ako po si Police Master Sergeant Lian L. Pajarillo, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Master Sergeant Pajarillo. Walang takas sa batas ang isang top 10 regional most wanted person na may kasong rape sa operasyon ng Police Regional Office 12 sa Midsayap, Cotabato. Ibabalita yan ni Patrolwoman Resalie Umalay. Tagumpay na naaresto ng Police Regional Office 12 ang isang regional top 10 most wanted person na nahaharap sa kasong rape sa isinagawang joint manhunt operation sa barangay Sadaan, Midsayap, Cotabato noong hapon ng Mayo 24 taong kasalukuyan. Isinagawa ang operasyon bandang alas 2:30 ng hapon. Siya ay naresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape sa ilalim ng Article 266-A Revised Penal Code na walang inirekomendang piyansa. Patunay ito na ang matibay na koordinasyon ng ating mga unit at ng ating walang humpay na pagsisikap upang mapanagot ang mga lumalabag sa batas alinsunod sa PNP Focus Agenda sa ilalim ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Resalie Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Hindi lang seguridad ang hatid ng kapulisan, kundi malasakit sa kapwa. Sa isinasagawang serbisyo, caravan, ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, katuwang ang Abra Police Provincial Office. Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Maria Ella Garcia. Naging matagumpay ang sinagawang Retold Community Support Program RCSP Servisyo Caravan at ugnayan sa barangay na ginanap sa poblasyon Gangal at Barangay Maguyapyep sa Lapadan, Abra sa pangunguna ng LGU sa Lapadan sa ilalim ng pangangasiwa ni Honorable Fernando A. Semanero Jr. katuwang ang DLG Abra sa pamumuno ni Mr. Bernabe B. Trinidad MLGOO RCSP Team Leader Corps. Ito lamang ika-25 ng Mayo taong kasalukuyan. Dinaluhan ito ng mga tauhan ng Abra PPO sa pamumuno ni Police Captain Mary Jane M. Turqueza, Deputy Chief Picadu sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Charles L. Dumalig, Provincial Director, katuwang sa Lapadan MPS at mga tauhan ng 2nd Abra PMFC. Dumalo rin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng AFP, DOH-RHU sa Lapadan, PESO, MSWD, DOLE at iba pang line agencies upang magatid ng serbisyo sa komunidad. Tampok sa nasabing programa ang pagbibigay ng police clearance processing, libreng gupit, free medical consultation, delayed registration at iba pa na labis na kinatuwa ng mga residente. Binigyang diin ni Police Captain Turqueza ang mga serbisyong handog ng PNP tulad ng requirements para sa License to Own and Possess Firearms o LTOF. Hinikayat din niya ang komunidad na suportahan ang mga programa ng PNP upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Samantala, bandang alas 2 ng hapon nang isinagawa ang RCSP ugnayan sa barangay Maguyapyep kung saan naiparating ng mga residente ang kanilang mga hinaing na agad namang tinugunan ng mga kinaukulang ahensya. Nagkaroon din ng pamamahagi ng food packs at sako-sakong bigas sa mga residente ng barangay Maguyapyep bilang bahagi ng patuloy na malasakit at paghahatid ng serbisyo ng pamahalaan para sa kapakanan ng mamamayan. Ang nasabing aktibidad ay naging makabuluhan sa pamamagitan ng patuloy na pagkakaisa at pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng komunidad na nagbigay daan sa mas epektibong paghatid ng serbisyo publiko at pagpapatibay ng ugnayan sa pagitan ng mamamayan at kapulisan, alinsunod sa adikay ng bagong Pilipinas na makapagatid ng serbisyong mabilis, tapat at tunay na nararamdaman ng bawat mamamayan. Mula dito sa poblasyon Gangal sa Lapadan, Abra,
Ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Ngayon naman po ay makakasama natin ang isa pa nating special na guest co-host, walang iba kundi si Mrs. Angelita de la Cruz, isang kandidata ng Mrs. Universe Philippines mula sa Bicol Region. Magandang hapon po sa lahat ng televiewers ng Police News Network. Hindi na nakapalag ang isang high-value individuals sa ikinasang anti-illegal drugs operation ng mga tauhan ng Ilocos Sur PNP sa halagang 490,000 na ipinagbabawal na gamot ang kumpiskado. Hindi titigil ang buong pwersa ng Philippine National Police sa pagpapaigting ng operasyon, lalo na sa iligal na droga, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungo sa isang ligtas at maunlad na pamayanan. Patrolwoman Nikki Lyra Barbero sa report. Arestado ang isang high-value individual sa ikinasang anti-illegal drug operation ng mga operatiba ng Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit kung saan nakumpiska ang tinatayang 470,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa green market ng Barangay Poblacion Sur, Idlida, Ilocos Sur. Nito lamang ika-25 ng Mayo taong kasalukuyan. Matagumpay ang operasyon sa pangunguna ng Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit, katuwang ang Lidlida MPS at iba pang unit ng pulisya. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto ng isang 54 anyos na lalaki na nakatala bilang high-value individual at residente ng bayan ng Gregorio del Pilar, Ilocos Sur. Nahuli ang sospek habang aktong nagbebenta ng hinihinalang shabu sa poser buyer. Nakumpiska mula sa sospek ang 4 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuuang bigat 72.14 gramo at may standard drug price na 490,552 pesos, by bust money at iba pang personal na gamit. Ang sospek ay kasalukuyang nakadetene sa Lidlida MPS at ang nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya na ng Ilocos Sur Provincial Drug Enforcement Unit para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri ni Police Colonel Augusto M. Asuncion, Provincial Director ng Ilocos Sur Police Provincial Office, ang mga operatiba sa matagumpay na pagsasagawa ng operasyon sa pamamagitan ng masusing surveillance, koordinasyon at agarang police response. Muling tiniyak ng Ilocos Sur Police Provincial Office ang kanilang matatag na commitment sa pagpapatuloy ng agresibo ngunit makatarungan at naaayon sa batas na kampanya kontra iligal na droga sa ilalim ng Enhanced Alerto Framework upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Nikki Lyra Barbero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Barbero. Arestado ang 63 katao sa operasyon ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group matapos madiskubre ang malaking investment fraud hub sa Pasig City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Maria Sara Bernales. Matagumpay na nailatag ng mga operatiba ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa ilalim ng pamumuno ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang isang malakihang operasyon noong Mayo 20 na nagresulta sa pagbaklas ng isang mapanilang na online investment scam hub sa Pasig City sa pamamagitan ng paghahay ng warrant to search, seize and examine computer data. Nasa kote ng mga otoridad ang 63 na individual kabilang ang isang 55-year-old na dayuhang kilala na si alias Boss na siyang utak sa likod ng huwad na trading scheme na tinatawag na X-Trade. Ang mabilis at matalas na aksyong ito ng pulisya ay tugon sa sunod-sunod na sumbong ng mga biktimang nahulog sa bitag ng mga peking financial advisor na nagpanggap na lehitimong call center agents gamit ang mga mapaninlang na online ads at messaging platforms upang makapaggansto ng pera. Ang matagumpay na pagkakalansag sa maanumalyang grupong ito ay direktang refleksyon ng mas pinaigting na PNP-focused agenda sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations.
Pinapakita nito ang mas pinalakas na intelligence-led coordination at ang matibay na interagency convergence ng PNP kasama ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, Department of Justice Office of Cybercrime at Securities and Exchange Commission. Alinsunod sa mahigpit na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sugpuin ang mga cyber-enabled financial crimes, pinatunayan ng pambansang pulisya na mas mabilis, mas matalas at mas nagkakaisa ang kanilang hanay laban sa mga high-tech na sindikato. Muli nagpaalala at nanawagan ang PNP sa buong mamamayan na maging mas mapanuri, mapagmatsyag at huwag basta-bastang magtitiwala sa mga nakakaakit ngunit kaduda-dudang investment offers sa internet na nangangako ng mabilisang kita. Tiniyak ng PNP na laging bukas ang kanilang tanggapan upang protektahan ang kapahanan at pinaghirapang salapi ng bawat Pilipino laban sa mga mapaninlang na digital schemes. Mula rito sa Campo Crame, ako si Patrol Woman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrol Woman Bernales. Nagatid ng liwanag, saya at pag-asa ang Benguet Police Provincial Office sa ilang lugar sa Tublay, Benguet sa pamamagitan ng Pailaw Project ng Kapulisan, Police Staff Sergeant Mary Ann Pardo. Ibalita mo. Ng liwanag at pag-asa ang Benguet Police Provincial Office sa mga komunidad sa Tublay, Benguet sa pamagitan ng matagumpay na pagpapatupad ng Pailaw Project bilang bahagi ng kanilang patuloy na pagsusulong ng serbisyo sa komunidad at pampublikong kaligtasan. Isinagawa ang turnover ng 5 solar-powered streetlights noong Mayo 26, 2026 sa Municipal Social Hall ng Akop, Kapongga, Tublay, Benguet. Ang mga solar lights ay pinagkaloob sa Barangay Ambassador at Kapongga at opisyal na tinanggap ng mga punong barangay na sina Honorable Season Balawin at Honorable Edward Cosalan. Pinaunahan ang aktibidad ni Police Colonel Janicia D. Bonoy, Acting Provincial Director ng Benguet PPO, kasama si Ginoong Mario Baucas, kinatawan ni Governor Melchor D. Diclas, bilang guest of honor and speaker. Sa kanyang mensahe, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng iba't ibang sektor sa pagpapabuti ng seguridad at kapakanan ng mga komunidad. Nagpasalamat naman si Police Colonel Bonoy sa mga donor at katuwang ng programa dahil sa kanilang patuloy na pagsuporta sa mga inisyatibo ng Benguet PPO para sa kapakanan ng mamamayan. Sa pamamagitan ng Pailaw Project, patuloy na pinalalakas ng Benguet PPO ang ugnayan nito sa komunidad at isinusulong ang mga programang nagbibigay ng positibong pagbabago tungo sa mas ligtas at mas maunlad na pamayanan. Mula dito sa La Trinidad, Benguet, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Mary Ann Pardo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Pardo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN respondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kaugnay naman po sa nalalapit na parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, pinaalalahanan ng Philippine National Police ang publiko na manatiling mapanuri at maging mapagbatyag laban sa paglaganap ng fake news, misinformation at disinformation sa iba't ibang online platforms. Labanan ang fake news sa BARM, ugaliing mag-fact check at magbahagi lamang ng tama at beripikado at mapagkakatiwalaang impormasyon upang mapanatili ang kapayapaan, kaisan at pagkakaisa sa komunidad. At bago tayo magtapos, taus-puso po nating pinasalamatan ang dalawang special guest co-host na sila Mrs. Teresa Puzon at Mrs. Angelita de la Cruz, Ma'am. Maraming salamat po sa inyong pagbisita dito sa Police Community Affairs and Development Group, Ma'am. Baka mayroon po kayong nais pasalamatan o ipaabot na mensahe sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat sa presidente po namin, si Mayot Asuncion, Men in Uniform and Civilian Coalition ng MUCC at kay Governor Juno Siganay, Fraternal Orders of Eagle, NCR 73. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa panguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Edwin Baris. At ako naman po, si Mrs. Angelita de la Cruz, Mrs. Universe Philippines, Bicol Region,
Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.